Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagmamalabis ng mga kapulisan natin yung nag-raid sa KOGC compounds at ang hinahandang legal restback ng kampo ni Pastor Kibuloy na medyo kawawa itong ating mga kapulisan sa legal na aksyon na gagawin ng kampo ni Pastor Kibuloy. Okay. According to dalawang lawyers ito si Attorney Israelito Torion, talagang abogado ng kampo ni Kibuloy, plus si Attorney Roque salita. Una, kay Attorney Torion, maraming nasaktan na mga KOJC members. Kasi nagkaroon ng body search nung una, pumalag ang mga members. They tried to stop yung raid. Kaya siguro sa resistance ng mga members ng KOJC, kaya nagkaroon ng commotion, nasaktan yung mga civilian. Itong mga pulis na ito, they are combatants ulitin ko, ang pinaka-the best of the best na mga pulis natin, mga SAF, dalawang batalyon yan Kung order is order, nako. Kaya may nasaktan. At according to Attorney Torion, yung mga statements ng mga KOGC members, mga civilians na nasaktan during this police raid na ito, they are now compiling their statements, siguro mga medical certificates, and they're planning to file criminal cases against sa ating mga kapulisan. Kaya ito na, napahamak na ang ating mga pulis, sumusunod lang sa utos. But later on, i-discuss ko na minsan kailangan mo rin ng wisdom sa pagsunod ng utos na yan. So, I believe na as soon as possible, ang kampo ni Pastor Kibuloy, KOJC, will file legal o criminal complaints against sa ating mga kapulisan. Okay. So, ano pa? Yung isa pang paglabag ng ating mga kapulisan, I don't know kung alam ba nila ito, yung ang dala-dala lang nila, there's a legal warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. So kung warrant of arrest, very clear naman is directed kay Pastor Kibuloy yung warrant na yun. It's an order of the judge na huliin kung nandun si Pastor Kibuloy para he will be taken into police custody. Yan. Kailangan nangyari sa pag-serve ng legal arrest warrant, nagkaroon ng incidental search. Sinearch nila yung tatlong compound sa Davao City, sa sa Samal Island, sa Sarangani, pati mga eskwelahan yung eskwelahan ng kampo ni Pastor Kibuloy. Sinearch nila ang mga dormitories. Ang tanong, may dala ba ang mga kapulisan natin na search warrant? Yun, inamin ng kapulisan, wala. Only warrant of arrest ang dala-dala. Bakit sila nag-search? Ang tawag yan, incidental search. Allowed ba yun? Sabi ni Attorney Roque, it's not allowed. Yung incidental search. Kaya, dito, naawa ako sa ating mga kapulisan, lalo na itong mga SAF. Siguro, yung CIDG, alam nila yan dahil bihasa sila sa
law enforcement ang CIDG. But yung SAF, alam ko yung SAF, mga combatants ito, siguro nakalimot ang ating mga pulis or sumusunod lang. I-search nyo yung mga ito. Wala naman silang search warrant. Sumunod naman yung mga pulis. Di sila ang kawawa. Okay? The only instance na pwedeng i-search ang isang lugar na kahit walang search warrant kung may consent yung nandun. So, search warrant with consent. Search with consent. Pag pumayag, ganito pala yan eh. Warrant of arrest lang yung dala-dala. Wala yung tao na yun. So, ang police, tapos yung search pala, yung ganon is plain view. Kung ano lang ang nakita, yun lang. Kung wala doon, wala. Hindi sila pwedeng mag-open ng mga aparador o mga maleta. Dapat hihingi ng permiso yung police. Can we open this one? Mag-search na. Pag pumayag ang may-ari ng bahay, that's the only time na pwede silang mag-search. Kaya lang, mga civilians, alamin nyo ang inyong karapatan, alam nyo ang batas, hindi kayo obligado na mag-give in sa request ng law enforcement. Pwede nyo you say no. No. Plain sight lang kayo. Kasi, warrant of arrest lang. Hindi nila naabutan doon si Pastor Kibuloy. Dapat wala na. Ganon ang batas. Sinobrahan ng mga pulis. Nag-search na kung saan-saan sila nag-search na. Hindi naman, wala naman silang authority na mag-search. Dapat, ang search is manggagaling lang sa utos ng judge. Wala. Inaamin ng pulis na wala silang dala-dalang search warrant. Kaya lang nag-search pa rin. Kaya ito na, maraming pwedeng ikaso ng kampo ni Pastor Kibuloy sa ating mga pulis. So, yun na, yung physical injuries. Sana yan. Tapos ito, yung illegal search. Isa na yan. I don't know yung iba pa. So, bahala na yung abogado ng kampo ni Pastor Kibuloy. And I believe gagawin nila yan. At ito, naawa ako sa mga pulis. Okay, ang experience ko yan, kailangan ng wisdom din sa mga law enforcement. Marami kaming sundalo na nakasuhan. Ang problema namin sa AFP, yung squatters. Maraming mga squatters sa mga AFP camps. So, may utos sa palayasin ang mga squatters. Nako, mga sundalo nung una, talagang very passionate. Palayas. Nako, ang mga squatters, kinasuhan ang mga sundalo namin. So, kawawang mga sundalo na humarap sa piskalya, later on sa korte. Ako rin, naranasan ko yan. May request ang DNR na tutulong kami sa anti-illegal logging campaign ng gobyerno. Tumulong naman kami. Nanghuli kami ng mga illegal loggers. Nako, ako, naranasan ko ito. Kinasuhan ako ng mga illegal loggers sa korte. At hinarap ko yun. Mabuti na lang at dalawa kaming kinasuhan. Pati yung aking commanding general, division commander. Dahil kasama ko yung general na nakasuhan. So yung general, dahil general siya, inutusan niya ang aming judge advocate na i-represent, harapin yung kaso hanggang na-dismiss yung kaso. Kung ako lang ang kinasuhan, wala akong authority na utusan ang army lawyer, kawawa ako. So, yun po ang mga dilemma ng ating mga law enforcement na sunod lang ng sunod ng utos. Hindi nila naiisip na sila ang mapapahamak. Lalo na itong mga SAF na more on combat
oriented counter-terrorism, counter-insurgency, laban ang kanila, mapasabak sila sa law enforcement, nakalimutan na nila siguro yung batas. Kaya ngayon, nahaharap ng panganib itong mga magigiting nating SAF dahil sa utos ng nakakataas nila na hulihin si Pastor Kibuloy hanggang nagmalabi sila sa paghuli na damay ang mga sibilyan.